Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 11, talata 1 hanggang 10. Si Jepta. Si Jepta na taga-Gilead ay isang matapang na mandirigma. Si Gilead ang kanyang ama at ang ina niya ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. May iba pang anak si Gilead sa kanyang tunay na asawa. At nang lumaki ang mga ito ay pinalayas nila si Jepta. Sinabi nila, "Wala kang mamanahin mula sa aming ama sapagkat ikaw ay anak sa labas." Kaya umalis si Jepta at nanirahan sa Tob. Doon ay nagbuo siya ng pangkat ng mga taong itinakwil din ng lipunan at sama-sama sila sa pandarambong. Pagkalipas ng ilang panahon, nilusob ng mga Amonita ang Israel. Dahil dito, si Jepta ay pinasundo mula sa lupain ng Tob ng mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, "Ikaw ang manguna sa amin sa pakikipaglaban sa mga Amonita." Sumagot si Jepta, "Hindi ba't nasusuklam kayo sa akin kaya ninyo ako pinaalis sa Gilead? Bakit lalapitan ninyo ako ngayong nahaharap kayo sa panganib?" Ngunit sinabi nila, "Ikaw ang nilalapitan namin ngayon sapagkat gusto naming makasama ka sa pakikipaglaban sa mga Amonita. Gusto rin naming ikaw ang mamuno sa Gilead." Sinabi ni Jepta, "Kapag isinama ninyo ako sa pakikipaglaban sa kanila at niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin ninyong pinuno." Sumagot sila, "Oo, ikaw ang gagawin naming pinuno. Saksi natin si Yahweh." Amen. Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 11, versikulo 11 hanggang 20. Si Jefte ay sumama sa kanila sa Galaad at itinalaga roon bilang pinuno. At sa pagkakataong yaon, sinariwa niya sa Mispa sa harapan ni Yahweh ang mga kondisyon niya sa pagtanggap sa tungkuling yaon. Si Jefte nagpasugo sa hari ng mga Amonita at kanyang ipinatanong, "Bakit ba ibig ninyo kaming lusubin?" Ang sagot ng hari ng mga Amonita, "Ibig naming mabalik sa amin ang aming lupain. Pagkat nang dumating dito ang mga Israelita buhat sa Ehipto, sinakop nila ang aming lupain mula sa ilog ng Arnon hanggang sa ilog ng Habok." Pinabalik ni Jefte ang kanyang mga sugo at ipinasabi, "Wala kaming kinakamkam na lupa ng Moab o ng Ammon. Nang umalis sa Ehipto ang aming mga ninuno, naglakbay sila sa ilang patungong luok ng Akaba hanggang sa Kades. Pagkatapos, nagpadala sila ng sugo ng hari ng Edom upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupaing ito, ngunit hindi pinayagan. Gayon din ang ginawa ng hari ng Moab, kaya ipinasya nilang tumigil sa Kades. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa ilang. Nilihisan nila ang Edom at Moab, hanggang sa sumapit sila sa gawing silangan ng Moab, sa ibayo ng ilog Arnon. Doon sila humimpil. Hindi sila tumawid ng ilog pagkat iyon ang hangganan ng Moab. At nagpadala sila ng mga sugo ng Hesbon, kay Haring Sehon na mga Amoreo upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain nito. Ngunit hindi pumayag si Sehon. Sa halip, tinapon niya sa Hahaz ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 11, versikulo 21 hanggang 30. At ang sabi, "Pero ipinatalo sila ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mga Israelita. Kaya sinakop ng mga Israelita ang lahat ng lupain ng mga Amoreo na nakatira sa lugar na iyon, mula sa Arnon hanggang sa Habok at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Hordan. Ang Panginoon ang Diyos ng Israel ang siyang nagtaboy sa mga Amoreo at nagbigay ng kanilang lupain sa mga Israelita. At ngayon gusto nyo itong kunin. Ang kininyo ang ibinigay sa inyo ng Kemosh na inyong Diyos. At aangkinin din namin ang ibinigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Ano mas magaling ka pa ba kay Balak na anak ni Haring Zepor ng Moab? Hindi ba?
Hindi nga sila nakipag-away sa Israel tungkol sa lupain o nakipaglaban sa kanila. May 300 taon nang nakatira ang mga Israelita sa Heshbon, Aroer, at sa mga bayan sa paligid nito, at pati sa mga bayan sa tabi ng Arnon. Bakit hindi ninyo ito binawi noon pa? Wala kaming masamang ginawa sa inyo, pero masasama ang ginagawa nyo sa amin dahil gusto nyong makipaglaban sa amin. Ang Panginoon na sana ang humatol sa atin kung sino ang tama. Pero hindi pinansin ng hari ng mga Amonita ang mensahe ni Jepta, at pinagharian ni Jepta ng Espiritu ng Panginoon. Pumunta siya sa Gilead at sa Manase para tipunin ang mga sundalo. Pagkatapos bumalik siya sa Mizpa na sakop ng Gilead, at mula roon nilusob niya ang mga Amonita. Nangako si Jepta sa Panginoon. Sinabi niya, kung ipagkakaloob niyo pong matalo ko ng mga Amonita, ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 11, verse 31 to 40. Ay mangyayari nga na sinumang lumabas na sumalubong sa akin sa mga pintuan ng aking bahay. Pagbalik kong payapa na galing sa mga anak ni Amon ay magiging sa Panginoon at aking ihahandog na pinakahandog na susunugin. Sa gayon, nagdaan si Jepte sa mga anak ni Amon upang lumaban sa kanila, at sila ay binigay ng Panginoon sa kanyang kamay. At sila ay sinaktan niya ng di kawasang pagpatay mula sa Aroer hanggang sa Minir, na may 20 bayan, at hanggang sa Abel-Keramel. Sa gayoy sumuko ang mga anak ni Amon sa mga anak ni Israel. At si Jepte ay naparoon sa Mispa sa kanyang bahay, at narito ang kanyang anak na babae ay lumalabas na sinasalubong siya ng pandereta at ng sayaw. At siya ang kanyang bugtong na anak, liban sa kanya'y wala na siyang anak na lalaki o babae man. At nangyari, pagkakita niya sa kanya na kanyang hinapak ang kanyang damit at sinabi, sa aba ko, ako ang anak, pinapakumbaba mo akong lubos, at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin, sapagkat aking binuka ang aking bibig sa Panginoon, at hindi na ako makapanumbalik. At sinabi niya sa kanya, ama ko, iyong binuka ang iyong bibig sa Panginoon, gawin mo sa akin ang ayon sa ipinag-usap ng iyong bibig. Yamang ipinanghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Amon. At sinabi niya sa kanyang ama, ipagawa mo ang bagay na ito sa akin, pahintulutan mo lamang akong 2 buwan upang ako'y humayot yumaon sa mga bundukin at aking itangis ang aking pagkadalaga, ako at ang aking mga kasama. At kanyang sinabi, yumaon ka, at pinagpaalam niya siyang 2 buwan, at siya yumaon, siya at ang kanyang mga kasama at itinangis ang kanyang pagkadalaga sa mga bundukin. At nangyari sa katapusan ng 2 buwan na siya'y nagbalik sa kanyang ama, na ginawa sa kanya ang ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata, at siya'y hindi na isipingan ng lalaki at naging kaugalian sa Israel. Na ipinagdidiwang taon-taon ng mga anak na babae ng Israel ang anak ni Jepte na Galaida na 4 na araw sa 1 taon. This is the word of God.